Isa ang Roman Catholic sa mga major religion, kaya naman sa tuwing maghahalal ng bagong pinuno, ay talaga namang inaabangan hindi lang ng 1.4 bilyong kaanib nito, kundi pati na rin ng halos buong mundo. Bagamat malungkot at nagluluksa, pagkatapos mamayapa at magwakas ang panunungkulan ng Papa, ay agad rin namang napapalitan ng kaligayahan at bagong pag-asa kapag may napili na bilang kahalili nito. Isa sa mga inaabangang kaganapan ay kung sino ang kardinal na mapipili na maging bagong Supreme Pontiff at sa kung anong pangalan niya siya gustong makilala. Marahil ay napapaisip tayo, bakit nga ba nagpapalit ng pangalan ang isang kardinal kapag nahahalal na siya bilang Supreme Pontiff ng simbahang Katoliko? Samantalang ang mga naunang papa noong unang mga siglo ay pinapanatili ang kanilang pangalan ng kapanganakan pagkatapos ng kanilang pag-upo bilang Papa ng Roma. Nagsimula ito noong ika-5 siglo at naging kaugalian na noong ika-10 siglo. Mula noong 1555, kung bawat nahahalal bilang bagong pinuno ay nagpapalit at kumukuha ng pangalan ng mga naunang pope o kaya naman ay pumipili ng pangalan sa Biblia o ng mga santo ng simbahang Katoliko. Ang kaugalian ng pagpili ng bagong pangalan ay nagsimula noong 533 AD. Itinuring ni Mercurius na hindi nararapat para sa isang pope ang pangalan ng paganong Romanong si Mercury, kaya pinili niya at pinagtibay ang pangalang John II bilang kanyang bagong pangalan at bilang parangal na rin sa kanyang hinalinan na si John I na pinarangalan bilang isang martir. Ang huling pope na gumamit ng sariling pangalan ng kapanganakan ay si Marcellus II noong 1555. Matapos mahalal ang isang kardinal, tatanungin siya ng dekano ng kolehiyo ng mga kardinal kung handa siyang tanggapin ang kanyang canonical na kahalalan bilang kataas-taasang pontiff. Kung sumagot siya ng sang-ayon, tatanungin siya sa kung anong pangalan ang gusto nang siya ay makilala. Kadalasan ang pagpili ng pangalan ng bagong papa kapag nahahalal ay nakikita bilang isang hudyat sa mundo kung ano ang tutularan ng bagong papa at kung ano ang mga patakaran ang nais niyang ipatupad. Sa loob ng 2,000 taon, umabot na sa 267 hanggang sa kasalukuyan ang namuno sa simbahang Katoliko at bagamat hindi ipinagbabawal, ay wala nang gumamit ng pangalang Peter bilang Pope. Ito ay dahil itinuturing na isang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa kanyang natatanging posisyon. Natatangi ang katayuan ni Saint Peter. Kinikilala siya bilang ang unang papa at ang bato kung saan itinayo ang simbahan ayon sa paniniwalang Katoliko na nakabatay sa Biblia. Ang mga sumunod na pope ay hindi na nagnais na ihambing ang kanilang mga sarili kay Saint Peter. Ang papacy ay tinuturing na sunod-sunod na pamumuno at otoridad ni Pedro, hindi isang pagpapatuloy ng kanyang personal na pagkakakilanlan.